Marami sa atin naghahanap ng himala. So wala naman kami pampagamot. Diba? Sa kanya ako kumapit. Sabi ko, magpilitensya ako. Baka ibigay sa akin, bigay sa akin. Looking back, parang bumagsak yung mundo. Parang marinig mo lang kasi yung cancer, di ba? Ang notion kasi natin is mawalan kaagad tayo ng pag-asa. We know that when I was diagnosed with pancreatic CA, I know it's the end. Pero sa kabila ng mabibigat na hamon sa buhay, sumisilay ang milagro ng pag-asa. Binigyan ako ng pagkakataon ulit ng ating Panginoon to have a higher purpose. No, it's more than basketball already. Ngayong nalalapit na ang Semana Santa, sabay ng ating pamamasyal sa Batangas ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Alay, tara na't bumiyahe sa Batangas! Kilala sa signature move niyang pambansang reverse, binansagang The Tiniente at Speed. Dahil sa kanyang bilis at husay sa ring, siya ang tubong Nasugbu Batangas na si L.A. Tenorio. Pero nasa tugatog siya ng kanyang karera. Nang si L.A. kinailangang mabangko muna. Si L.A. kasi na-diagnose ng stage 3 colon cancer. Exactly the date of Feb 22. That was the time na nalaman ko after I went to my doctor and did a colonoscopy. While playing with an injury, nagkakaroon ako ng blood spots, no, sa stool. I told my wife na papacheck up ako after. In-schedule yung colonoscopy, nakita right away yung tumor. It's a 3 centimeter na tumor. Nagsisimula ang colorectal cancer o colon cancer kapag ang mga normal na tissue ng colon at rectum ay nag-iba ng anyo at hindi mapigilan ng pagdami na nagre-resulta sa buhol na maaring maging cancer. Hindi pa rin ako makapaniwala. I was still hoping na after 2 days dun sa result ng biopsy, negative pa rin. Pero wala. After 2 days, na-confirm namin na it's really malignant. Habang sumasailalim sa chemotherapy, bukod sa pamilya at mga kaibigan, humugot ng lakas si L.A. sa isang milagrosong santo, si Padre Pio. Before I was diagnosed na may cancer ako, pupunta na ako dito kay Padre Pio. Ang laking pagbabago, no, may perspective in life. No? Number one is it really strengthened my faith. Ang mga magulang ang nag-impluwensya kay L.A. na maging deboto ni Padre Pio. At sa gitna ng pakikipaglaban sa cancer, dala-dala niya ang mga relic na milagrosong santo. Kasi nung nagkasakit ako, karamihan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, puro Padre Pio relic ang binibigay sa akin. Alam nila na nakakapagpagaling talaga si Padre Pio na may mga sakit, lalo na yung mga malalang sakit. At hindi nga nagdadamot sa himala ang langit dahil matapos ang 12 session ng chemotherapy, si L.A. Tenorio na ideklara ng cancer-free. We tend to take things for granted, di ba? Hindi natin na-realize how important they are in our lives. Binigyan ako ng pagkakataon ulit ng ating Panginoon to have a higher purpose. No, it's more than basketball already. Si Padre Pio, isang paring Italiano na opisyal na naging santo noong 2002, nakilala sa kanyang stigmata o yung mga sugat na katulad ng mga sugat ni Hesukristo nang pinahirapan at pinako siya sa krus. Marami mga deboto ang nakakapagpatunay na nakapagpapagaling si Padre Pio ng mga malulubhang sakit. Magandang banggitin na kahit noong kabataan ni Padre Pio, even at the age of 9 years old, siya ay sakitin na at matagal na panahon na talagang tinataglay niya ang magkakaibang sakit. Kumbaga ay yun ay isa sa mga paghahanda ng Panginoon sa kanya upang maging mas malapit sa mga tao, lalo na yung mga may sakit at mga nagdurusa. Sa Santo Tomas, Batangas, matatagpuan ang Padre Pio Shrine kung saan makikita ang hibla ng buhok na galing sa balbas ng santo. Nandito rin ang ginamit na robe at tela na may dugo ni Padre Pio. Sa pag-asang gagaling sa kanilang mga karamdaman, milyon-milyong tao ang bumibisita rito para manalangin. Nagsimula ito 2002-2003 na isa lamang kubo at nipahat at mga kawayan. Pero noong time kasing iyon nakilala si Padre Pio dahil siya ay idiniklarang santo. Nakilala ng mga tao ang kadakilaan ng santong ito dahil sa dami ng pagpapagaling. Hindi pa natatapos ang pagpapala sa Padre Pio Shrine dahil sa likod nito may biyaya pang nakukuha. Tama po ba 14 total hectares? Yes po. 1 hectare itong farm. Na ginawa niyo po, idea niyo po. Paano niyo po naisipan niyo? Naisipan ko na gawin siyang taniman. No? Dahil
minsan ang mga tao dito, mga staff, father tayo, pwede kang makahingi ng tulong po, pambili ng bigas, makakain natin. Ang farm na ito ang naging solusyon ni Father Jesse para makapagbigay tulong sa mga nagugutom. Talong, nagsimula po ako magtanim ng 500 na puno ng talong. Wow! Natuwa na ako nung bumubunga na, lumalaki ang bunga, and then yun na, nakakapamitas na sila. Ika nga, fruits of your labor. Yeah. And vegetables of your labor. Sila ay natuto. Ako naman ay, ako lang natutuwa na makita na bumubunga at yung bungang yan ay may nakikinabang. Ano pang hinihintay natin? The long wait is over. Ito, ano po ito? Ayan po ay magulang na. Tarong na yan. This is the right. Isa pang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Katoliko ang pagwagayway ng palaspas tuwing Palm Sunday na tila pagsasadula sa pagsalubong sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hudyat ito nang simula ng mahal na araw. Dito sa Nasugbu, Batangas, nakilala namin si Nanay Feliza na 31 years ng hanapbuhay ang paggawa ng palaspas. Yan po, anak niyo. Tatlo lang po. Tatlo. Dalawang babae, isang lalaki. Lahat po dumaan sa paggawa ng palaspas din. Katulong ko po yun habang sila ay pag ako'y nagagawa. Kahit po sila may mga asawa na, tinutulungan nila ako magawa nito. Kada taon lang naman po ito. No? Pag hindi ko kayo gumagawa ng palaspas, ano po ginagawa niyo? Nagtitinda ko ng kandila dito. Ng kandila. Pati apo ni Nanay Feliza, tinuruan niya rin gumawa ng palaspas. Kaya naka-importante ito siguro sa pamilya niyo. Naging tradisyon na yun, no? Opo. At may porsyento ka din. Wala na. Tulong lang po sa... Tulong lang talaga. Sa tingin mo ba kapag magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, sila din yung susubok nito, no? Opo. Marangal naman po eh. Sining nang maituturing ang paggawa ng palaspas. Bagay na aking susubukan. Putulin mo na ang dulo para hindi Puputulin ko na po ang dulo. Para Gano? Siguro mga ganyan. Okay na po. Ay, banda rin. Banda dito. Yeah. Ayan po. Ay, lahat na. Ay, lahat na. Ay, gagayon. Hiwalay siya. Hanggang tapos buhusasan niya, susuot mo na yan. Actually, hindi ganun kahirap naman, no? Ha! Wow! Hindi ko akalain makakagawa ko ng ganito. Nakabuo! Nakabuo! Kapag nagsimula ng Semana Santa, simula na rin ng fasting o pag-aayuno. Pero dito sa palengke ng Nasugbu, masusubukan ang kontrol mo sa pagkain dahil sa dami ng mga interesante at masasarap nilang tinitinda. Asawa ni Vicky Bello. Asawa ni Vicky Bello. Wow, ganun ang katakal. Ano po bang pwedeng mabili dyan? Parang leche plan po ito, Opo. So, Pero mais siya. pero mais. Opo, mais na tunay. Ginigiling lang siya. So yung kalaman nila nagawa sa mais, mas, how should I say this? Hindi siya ganun kasing tamis ng kalamay na usually kinakain natin dahil ito parang mas konting asukal. Ano po? Pwede siyang kainin ng mga ibang diabetes. Meron din ditong honey na hindi galing sa bubuyog. Bagkus, gawa sa katas ng tubo. Ito ang tinatawag nilang pulot. Magkano po yung isa ganyan? 75 lang po. 75. Yes po. Tapos ito po magkano? Ay, 3.25 lang po yun. 3.25. Oo. Kapal niya. Very chewy. Yung tamis niya, hindi sobrang tamis. Sakto lang, pero yung very gooey ba? Ayan, no? Para siyang candy na malambot lang. Sa kape, pwede mo bang ihalo sa kape? Hindi masyado. Palaman sa tinapay. Tama na sa matatamis at baka ako'y madiabetes. At dahil bawal nga ang karne, dito naman tayo sa pampaasim na perfect sa pinangat na isda. Presenting dried kamyas. So kapag dried na po siya, mas umaasim pa po siya. O ayun. Sa asim ng dried kamyas na ito, mapapa mukhasim talaga kayo. Aminin, naglaway rin kayo.
Pero may isang pagkain sa palengking ito na talagang box office hit tuwing Semana Santa. Nagiging mabenta po ang aking pinindot pag po mahal na araw at saka po bagong taon. Ito ang pinindot o ginataang bilo-bilo. Hindi pa man tumitilaok ang manok. Abala na si Nanay Mirna sa pagpupuno ng kanyang mga kaserola. Ako dito, alis na tayo! Alas 6:30 pa lang kasi ng umaga, nagsisimula na siyang magtinda. May question. Gaano katagal niyo pong binibenta ang inyong pinakasikat na ginataang bilo-bilo? Mga 10 taon na po ako nagbebenta ng aking pinindot. Bakit po tinawag siyang pinindot? Sorry, medyo curious lang po. Opo. Paano po ay siya ay binibilog-bilog? Binibilog-bilog. Opo, binibilog-bilog po siya. Tapos nun, pinipindot-pindot din. Opo. Ngayon po, nakakaubos na po ako, sir, ng 2 kaserola. Dalawang kaserola na yun. Opo. Ito, pangatlo na po ito. Opo. Ayan po ay patatlo na. So 3.5 hours, nakadalawang... Kaserola na po ako. Ang pinindot ni Nanay Mirna, hindi raw basta-basta. Hindi tulad ng ibang ginataang bilo-bilo. May sorpresang sahog ito. Pero ito po yung talagang Ito po talaga yung aking... musbong na produkto. Opo. Ito po ang kumbaga ay sumikat. Ito yung sumikat Opo. talaga. Bakit sa Dahil tingin mo? nagustuhan po nila, ang aking pong pinindot dahil nito pong marami na po akong suki, Opo. ay nilagyan ko na po siya ng makapuno. Ito ang star ng kanilang ginataang bilo-bilo. Ang special homemade makapuno ni Nanay Mirna. So At saka usually nga yung po lang bilo-bilo, na. hindi po nilalagay ng makapuno. Dati po ay hindi ko nilalagyan. Opo. Ngayon po nawala po yung mga langka, Opo. nag-try po akong magluto ng may makapuno. Ay nagustuhan po naman ng mga customer. Kaya po, kumbaga, sumikat po yung aking pinindot. Kano po yung kinikita nyo bawat araw? Ano po, worth 2,000 po mahigit. Or 2,000? Pag po tatlo, mga 2,800. ganyan po. Dahil sa mga kaserolang ito, napagtapos ni Nanay Mirna ang 4 na anak niya sa kolehiyo. Pwede ko ba bang tikman, Nay? Opo. Kahit Pwede, na- pwede po. Medyo mainit-init pa po, no? Opo. Mainit pa po talaga. Bigyan po sila. Po? Sila? Hindi, inggitin po natin sila. Ah. Opo. Parang sarap nga po, no? Yung nakuha ko yung bilo-bilo mismo. Yun naman talaga yung ano. Tapos, ano po yan? Pineapple? Hindi po. Hindi po. Kamote rin po yun. Kamote din. Tapos yung mga puno. Sa panahon pa rin na ang pinindot ginagamit ng pagka-Holy Week. Lagi yung nag-uuwian sa probinsya. So, nagiging parang craving for something traditional. Pero sa mga nagbabasa, kasama ang pinindot sa mga ihinahain. Eh kung ako kaya ang magbenta, gaano karaming kaserola ng pinindot kaya ang maubos? May free dance show daw po dito eh. Meron akong porsyento rin dito eh. So. Opo. Saan pa po kayo galing? Manila. Manila? Opo. Galing ko kayong Manila. Po yan. May dala na akong cooler para dyan. 350 po. Dahil may camera. Isa sa mga pagkain talaga namang tatak Batanggenyo, ang lomi. At dahil pork-free tuwing Holy Week, saktong isang klase ng lomi na nadiskubre namin. Dahil ang paboritong loming Batangas, ginawang mushroom lomi. Healthy na, eco-friendly pa ang pagpapatubo at pagpaparami nito. Noong una, may furniture shop, which is nung that time, marami kaming mga waste yung sodas, pinagkiskisan ng kahoy. Sa halip na itapon ng mga pinagkiskisahan ng kahoy, naisipan nila itong gamitin para magpatubo ng kabute. Walang tapon dahil yung aming pinag-anuhan ng furniture, doon nagsimula na pwede mo pala siyang gamitin into an organic na makakapag-produce ka ng gulay na pwede mo rin siyang pamalit sa karne. Biglang sulpot man ang kabute sa negosyo nila, goods naman ang naging resulta. Nakakaubos lang naman sila ng 30 kilo ng kabute sa isang araw. Halos everyday naman sold out, nauubusan kami ng kabute. Yun nga yung problema ng Mama Iko, yung supply ng kabute. Sa dami ng dumadayo at kumakain ng kabute, nakikilala na po kasi, kaya lagi kaming sold out.
kasamang doktor na halos magkasabay nagka-cancer, himalang gumaling. Kahit pa siyempre mga doktor, hindi sinasanto ng sakit. Kagaya na lang ni Dr. Joyce na na-diagnose na may cancer. I was diagnosed with lung cancer. That cancer actually was an incidental finding. So when the CT scan was done, they saw a mass in the right upper lung. The official result of the biopsy, it turned out there was some cancer cell. We decided to do a right upper lobectomy, which means to say remove the right upper lung where the lesion is situated. Okay. I had my second operation when they sent the lung tissue again for biopsy and histopathology. Thanks God, no cancer cells was seen. Pero hindi pa man tuluyang gumagaling, nayanig muli ang kanilang pananampalataya. Sunod naman kasing na-diagnose ang kanyang asawa ng stage 4 pancreatic cancer. Ibig sabihin, kumalat na ang cancer cells nito sa iba pang bahagi ng katawan. I guess sa mga hindi nakakaalam, my father passed away from pancreatic cancer a few years ago. That's a deadly kind of cancer. Yes. Our panata was much stronger with Padre Pio then because there are signs that Padre Pio shows yung pagmamahal niya na feel namin because of our devotion to him. Wherein the night before surgery, there was a priest who came into the room and brought the relic of Padre Pio. This was a major surgery. They're supposed to remove my stomach, my gallbladder, my pancreas, my spleen. However, during the surgery itself, it came out to be no evidence of spread of cancer, so they completed the test. About faith is that napalapit ka, your faith got much stronger, The faith was there already. Yes, yes, There it did. already. It just got stronger. Yes. Ang mahal na araw, napapanahon din para hanapin ang ating kapayapaan. At kung gusto ng katahimikan at pakiisa sa kalikasan, pwedeng-pwede yan dito sa Nasugbu, Batangas. So peace, it's so quiet, it's really perfect time to just reflect. Sa totoo lang, that's what Holy Week is all about, I think. It's just finding your peace, tranquility, and it's just really the perfect time to reflect. For me, the price of peace is priceless. Sa 700 feet at taas ng bundok Luya sa San Luis, Batangas, matapos madaanan ng Station of the Cross, matayog na nakatindig sa tuktok nito ay kukumpara sa 98 feet na Rio de Janeiro sa Brazil, ang 80 feet na imahe ng Sacred Heart of Jesus. Sa itaas, makapigil hininga ang tanawin. Parang ang lapit mo na sa langit. Ito ang pagdasalan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Pinagawa ito ni Victor, isang kapitan ng barko, bilang pasasalamat sa ligtas na paglalayag niya sa loob ng 25 taon. Ang pera pong ginamit sa puso ni Jesus, nung kami po ay nadestino sa high-risk area sa Nigeria, may 50% po kaming additional salary. So yung 50% additional salary, inipon ko po ng inipon yon, yun po ang pinag-umpisa ng puso ni Jesus. Ay sobrang saya ko dahil parang ako'y nagiging daan para ma-connect ang mga tao sa pananalig sa Panginoong Diyos. Pero may mas malalim pa palang dahilan si Kapitan Victor kung bakit niya ipinatayo ang higanting imahe na ito. Di mo nagpakita raw sa kanya si Kristo? Gaano katotoo? February 6, 01, 21 hours na madaling araw, cha-channeling kami sa Lagos River. Binangga kami ng malaking barko. Ngayon, nung kitang-kita namin na babanggain kami, under pilot yun, nagpapanik na ng mga tao ko, nagsisigawan, halos nag-iiyakan. Ako'y taimtim na nagdasal sa Panginoon Diyos na ikitas kami. Approximately 2 seconds before the impact, muli na naman nagpakita sa akin si Diyos sa bridge na nakabukhang kamay, nakatawa sa akin, na puting-puti. So, nung binangga kami, hindi kami sumabog, kinabukasan, dumating yung mga may-ari ng barko. After nilang mag-inspection, sinabi sa akin ng may-ari ng barko na, Victor, you are really a son of God. Kasi ang barko mo, butas. 98% naman Jet A1 sa loob, bakit hindi nag-isa labas? Ang tinayo nating statue ng kabanal-banal puso ni Jesus o Sacred Heart,
ay isang maliit na paraan ng aking pasalamat sa Kanya sa lahat ng blessings na ipinagkaloob niya sa akin, kung saan kahit wala na ako sa mundong ito, generation by generation by generation, may babalik-balikan sila na puuktasalan. Tuwing Semana Santa, marami ang sinasamantala na rin ang panahon para makapagbakasyon. Ang paggala at pagpapatibay ng pananampalataya, may paraan upang mapag-isa. Dalangin ko ang makabuluhan yung biyahe ngayong Kwaresma at nawa makamit natin ang kanya-kanya nating mga pinapanalangin na himala.